Don't tell me, may back subjects ka na naman. Bakit hindi ka na naman gagraduate? Sinasayang mo ang pinaghirapan naming pang tuition para sa'yo, maawa ka naman. Edukasyon lang ang tanging maipapamana namin sa iyo. Yan, para po sa maraming magulang, ang tanging pangarap lang nila ay makita ang kanilang anak na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero paano kung ang pangarap na ito ay paulit-ulit na delay? Ngayong umaga sa Mama Piece of Advice, isang ina po ang sumulat sa atin at humihingi ng payo. Basahin natin ang kanyang liham. Sabi niya, Dear Mama P, ako po si Auring, 48 years old, at ang aking anak na si Avel ay nasa grade 12. Mabait at magalang naman siya pero 2 taon na siyang may back subjects kaya hindi pa rin siya makapagtapos. Nitong March 1, sinabi ng guro na marami pa siyang back subjects kaya hindi siya makakagraduate ngayong taon. Hindi naman kami nagkulang sa suporta bilang magulang pero nabubuyo kasi siya ng barkada kaya madalas mag-cut ng classes at hindi nakakapagpasa ng projects. Kinausap ko po siya tungkol sa paglipat sa ibang paaralan pero ayaw niya. Nangako naman siyang pagbubutihin niya sa susunod na taon at humingi ng tawad. Ngunit natatakot po ako na maulit ito. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lubos na gumagalang, Mommy Auring. Para tulungan po tayong ma-resolve ang problema ni Mommy Auring at sakto rin naman ang timing natin dahil malapit na magtapos ang current school year at baka maka-encounter tayo ng mga ganito sa pagtatapos ng school year na ito. Makinig tayo sa bisita nating psychologist and family consultant na si Miss Karen Ponzalan. Good morning, Karen! Welcome! Good morning, Miss Pia. Good morning, kada audience. Good morning po sa inyong lahat. Thanks for helping us out with this problem, ha? Mabutit na unahan na natin yung mga magulang kung sakasakaling magkaroon sila ng ganitong mga klaseng news mula sa kanilang mga estudyante at kanilang mga teacher. Pero ang unang katanungan is, bakit nga ba minsan paulit-ulit na bumabagsak or na behind ang ating mga estudyante, ang ating mga anak? Okay, kahit po may suporta ng magulang si Abel, una, maaaring wala siyang personal motivation or layunin kung bakit siya nag-aaral. Since siya po ay grade 12, so nandun na siya sa senior high school. For example, ang tinitake niyang track ay STEM or under yung mga science po. Pero ang gusto niya pala ay IT or ABM. So, meron siyang confusion sa identity niya kung anong role ba yung gusto kong tahakin. So, wala siyang ganang mag-study. Pangalawa po, ang pressure ng barkada sa ganyang edad ay mas malakas kaysa sa involvement or parang influence sa magulang. No po? And then, yung pangatlo, yung tinatawag natin na learning gap or learning disabilities. For example, nahihirapan sa math. Ang tawag po natin doon ay dyscalculia. So, kailangan ma-address din po. And yung isa, baka meron din po siyang mga mental health issues. Kunwari, burnout sa school, stress. Pwedeng mag-cause po yun ng depression, mga anxiety. So, kailangan tingnan din po natin yun. So Karen, ano kaya yung mga telltale signs para sa ating mga magulang para malaman nila kung ang problema ba ay nag-uugat sa pag-uugali, sa barkada, sa pagka-fall behind sa kanya mga subjects na hindi naiintindihan, or worse, yung kulang, yung hindi sapat na involvement ng mga magulang. Na magulang. Oo. Okay, unang-una po, kung ito ay sa barkada, may na-observe ba tayo na papalit-palit ng circle of friends? Meron bang bullying na nangyayari? And then kung sa pag-uugali, kung dati siyang mahinahon, nagiging magagalitin na. Kung dating masayahin, biglang nag-isolate na po, nagiging introvert. So i-observe din natin yun. Baka may something na deeper na nangyayari like personal problems. And
Kung sa academic gap naman, kung paulit-ulit na subject at same subject, positibong may academic gap and difficulties. And kailangan po pag ganito is kausapin ng maayos ng magulang, i-validate ang nararamdaman, and wag husgahan po ang anak. Ang problema kasi, Karen, especially for kids this age, parang it's so hard to, Yes po. it's like pulling teeth to get them to open up Yes po. and to answer your questions na hindi monosyllabic. Or parang, minsan, are you okay? Yes. Masaya ka ba? Oh, yes. I'm Isang sagot okay. lang. Diba? Napakatipid. Opo. Ano bang, baka meron kang ma-share na mga techniques kung how to get them to open up? Okay, unang-una po, example, usually ang scenario pagdating galing sa school, binobombard ng magulang na tanggalin mo na yung uniform mo, yung sapatos mo, gawin mo yung assignment mo. So, ang bata galing sa chaos environment sa school, baka Correct. burnout. Ang una, iset ang emotions ng bata, iset ang tone ng bahay, over food. Anak, magmerienda ka muna. Simulan muna natin sa ganun. Para at least ma-appreciate ng bata, maramdaman ng bata na pagpasok niya pa lang sa bahay, ay safe ako, safe kay nanay. At least, makukuha mo yung loob ng bata. Then, tsaka mo siya tanungin na, anak, kamusta ang araw mo? Anong naging struggle mo ngayon? Ayun po, kailangan niyang maramdaman yung safetyness inside the home. Oo nga. Kumbaga parang hindi kasi nare-realize ng mga magulang minsan na akala nila sila lang yung may pressure sa buhay. From earning a living, Yes. working, Opo. from dealing with office politics and bosses. Pero as a matter of fact, pati yung mga anak natin, matatindi din yung mga pressures for their age Yes level. po, madaming burnout. Na hinaharap every day, Opo. 'di ba? Kaya pag-relaxin muna natin sila. Pag-relaxin muna po. Oo. Address Pakainin. muna the physical needs. The physical needs is very important. Parang sa hierarchy po yan ni Abraham Maslow, di ba? Oo. Physical needs muna bago Oo. yung other needs. Yung Oo. safety, di ba? Yung mga psychological needs. Oo. And then, siguro we can start by asking questions na hindi answerable by yes, or po. no. Hindi yung close-ended, but yung Oo. parang instead of bakit, kailangan paano mo nasabi, anong nangyari, yung mga ganun po. So, in the case of itong paulit-ulit na back subjects ng anak, ano ba yung tamang response dito? Kasi dati, pinapagalitan tayo, di ba? I mean, not knowing na grabe na nga yung kahihiyan na nafe-feel Yes. natin kapag bumabagsak tayo, kapag mapangit yung grade natin. Opo. Di ba? So, what should the response of the parent be? Okay. Unang-una, pag nalaman na bagsak yung bata, syempre kakausapin, laging mahinahon, effective communication, hearing versus listening. Pag sinabi nating hearing, nakinig ka lang. Ang listening, ni-reflect mo yung sinabi ng anak mo, inabsorb mo. So, simulan sa anak, nandito kami, gusto mo, samahan ka namin kay teacher. So, pagpunta kay teacher, at tanungin si teacher, baka pwedeng mag-remedial classes after school sa bata. And then, pwede rin kumuha ng personal tutor. Yes. Pangalawa, mag-set ng routines. May routines po and study habits. And syempre, sa pangatlo, bigyan din natin sila ng choices. Kuhanin din natin yung decisions and opinion ng bata kasi mahalaga din na ma-involve din siya. Ako nga, I'm a little, puzzled. Medyo confused din ako about this, Yes. Karen. Kasi parang, at what age can you actually just let them be independent when it comes to tackling school responsibilities? Kasi ako parang very hands-off ako. Hindi hands-on when it comes to studies. But with everything else, yes, I'm hands-on. Kasi parang I want them to be independent Yes, din. Iba kasi yung pagpapalaki ng mommy ko dati, talagang merong umuupo sa tabi ko, nire-review ako. Pero after a while, nung nag-high school na ako, kanya-kanya na to. You're on your own, di ba? Yes, So, oo. kailan ba natin malalaman na, siguro if they're failing, I guess, kailangan na natin manghimasok, di ba? Because
meron bang bad reaction yung lagi kang nag-check? Yung para bang oo, helicoptering? yes, oo. Oo. Like ka naka-monitor, parang nagma-micromanage ka. Oo. Parang bawat kilos, i-check mo. So wala Yes. silang sense of dependency. As early as the preschool age, bigyan natin sila ng sense of independence. Oo, paunti-unti. Yes. Oo. Hayaan natin sila na mag-commit din ng mistakes and learn from that. Kasi yung preschool po, ang isa sa pinakamahalagang stage ng bata na ma-develop ang sense ng independency. Doon sila na-form. And yung involvement ng magulang, syempre tututukan mo at the same time, bigyan mo rin sila ng parang sense of responsibility. Oo, Ayun. kasi minsan pag tinatanong mo sila, do you need any help? No. So, ikaw naman as magulang, okay, bye. Ganun ka. Or at least ako ganun. So parang close-ended, ang sagot nila ay close-ended. Oo. So pwede, minsan pag ganun, Because they won't always ask for help. Even Yes. if you offer them help. they Ganun won't ba yun? ask. Oo. Kasi minsan din, natatakot silang magsabi or baka feel nila is yung hindi nga nila nararamdaman na baka hindi safe or baka ma-judge ako. Or other that, ang Correct. isang strategy din po is pasukin mo rin yung mundo ng anak mo. Magkaroon ka rin ng interest aside from just school lang. Tama. Para bang you play din with them? Ano ba yung hobbies ng anak ko, samahan ko? Para makuha mo rin yung trust. Ang problema ko, Parang i-break the ice, ganun po. kahit gusto ko tumulong, hindi ko kayang tumulong. Ang hirap ng mga pinag-aaralan. Lalo na when it comes to math, Iba diba? na po ngayon kasi ang ang math ngayon, parang hindi katulad ng panahon natin, 'di ba? Mga basic lang. Oo. Ngayon talaga mas mas magagaling na sila. And even the way they learn is Yes, different na. from the way we used to learn. Opo. Di ba tayo, memorize mo lang yan. Yes. 95 ka na eh. Ngayon, hindi. Talagang kailangan magsulat ng reflection mo about it. Yes, mga summary Oo. after class ko ano pinag-aralan. About, si Mami Auring also talked about yung influence ng barkada. Yan, Yan, napakahalaga. very tricky rin to. Very, Apo, yes. very prickly rin tong topic na to. Kasi, napaka-headstrong na mga Yes. bata ng ganitong edad about, and they're very protected of their friends. Yes. 'Di ba? More so than their parents, 'di ba? Parang sila na nga yung main nila source of Confidant, influence, 'di influence, ba? ganun po. So ano kaya ang magandang tactic for this? Okay. Siyempre, kaibigan nila yon. Bilang parents, kailangan kilalanin nyo rin ang barkada nila. I-welcome nyo sila sa home nyo. Yun. Oo, i-welcome nyo sa home. Hindi lang para makilala, kundi baka din kasi ang mga batang ito is may struggle din ang barkada niya sa bahay nila. Kaya minsan hindi rin magandang influence sa anak. So baka kayo din yung maging source of encouragement ng kanyang mga friends. So instead na sila ay sa labas mag-aral or tumambay sa labas, i-welcome niyo yung home niyo, pakainin niyo, sabihin niyo, pwede kayong tumambay dito, samahin niyo si Abel, ang anak ko, na mag-study, mag-set din kayo aside from studying ng mga extracurricular activities like mga exercise, di ba pa? And other things po na makaka-help din sa kanila holistically. So kung magka-cut class kayo, dito na lang kayo sa bahay. Po, yun. I-welcome So, sa paano ba home natin nyo rin. itatakal yung issue na yan Oo. about cutting class? Yes. 'Di ba? Hindi na uso ngayon yung, okay, you cut class, I'll ground you. Yeah. Parang yung mga bata ngayon, bawal na i-ground. Parang minsan Ano ba yung nawalan tayo ng autonomy kayo as a parents, di ba po? 'Di ba? But of course, they need to learn the importance of not cutting class, 'di Yes. ba? Siguro, how do we get them to stop cutting? Okay, to stop cutting class, una, syempre, laging i-validate, kunin ang trust ng bata. Effective, lahat naman po nadadaan din sa magandang usapan, di ba? And then,
Aside sa house, tanungin ang kaklase. Makipag-coordinate sa teacher and guidance counselor kung kumusta po siya, ano pong nangyayari sa kanya sa school, gaano po kadalas ang pagkakating classes, sino po ang usually nakakasama niya pag nagka-cut ng class. So kailangan, hindi lang po yung behavior sa bahay, but yung behavior din sa labas. Tapos i-assess natin, ito yung pinakaayaw nating mangyari. Baka aside from academic gaps, merong abuse na nangyayari sa bata. It could be a physical, verbal, or worst case, hindi natin masabi yung mga sexual abuse na Kung bakit nagka-cut class. Oo, nagmamanifest kasi wala natatakot. Baka may kinakatakutan po sa school, di ba? Aside from abuses, yung mga bullying. So, kailangan alamin natin, i-monitor lahat ng sides, lahat po ng aspect. Very good. Very good. All sound advice, Karen. Kaya, ang huling payo mo na lamang para kay Mommy Auring. Okay. So, ang huling payo ko kay Mami Auring, syempre, normal po yung nararamdaman yung Mami Auring na mag-alala sa anak nyo kay Abel since binigay nyo na po yung support pero nagkaroon pa rin po ng back subjects. Una po, Mami Auring, kayo po dapat ang kanyang maging safe space, ang kanyang anchor. Huwag niyo po siyang susukuan and ipakita po natin yung support na walang panghusga. Pangalawa po, wag pong tayong mag-focus sa masyadong like strict rules or punishment, but rather i-celebrate din po natin ang small wins. Yung unti-unting pagkumpleto ng task niya, pasalamatan natin yung anak natin. Pasalamatan po. Kasi once pinapasalamatan natin sila, mas na-encourage silang mag-strive and mag-aral. And then, pangatlo po, iwasan din po natin ang sobrang bribing or pagsuhol. Example, anak, pag nakakuha ka ng ganitong grades, or pag na-achieve mo to, bibigyan kita ng cellphone, ibibili kita ng ganito, or magta-travel tayo. So, hindi rin po maganda lagi yung suhol. Kailangan maramdaman nila or magawa nila na hindi lahat ng ginagawa nilang pag-aaral ay may kapalit. And of course, Mami Auring, kailangan nyo rin po ng self-care. Huwag nyo rin po papabayaan ang sarili nyo po. At so, ang pinaka-importante po ay ang supportive na paggabay para magkaroon po siya ng sense of competence and personal responsibility po. Maraming Ayun, salamat, thank you. Karen. Thank you po. And if any of our parents need further support, saan po ba kayo pwede makontak? Ayun. Isa po akong partner psychologist. Ang amin pong Facebook page ay Your Christian Psychologist. Pwede po kayo mag-message and mag-follow. And meron po akong personal social media sa Instagram, Karen Talks po. Maraming salamat po, Kada. Salamat, Miss Pia. Thank you, Karen. Napaka-helpful na mga Thank you binigay po. mo sa aming mga ideas. At ito naman po ang ating mga piece of advice for Mommy Auring. Ang first P natin ay paglaanan. Paglaanan po ng oras ang inyong anak. Makinig po sa kanyang kwento. Alamin ang kanyang pinagdadaanan at iparamdam na laging may taong nagmamalasakit sa kanya. Ang ating second P ay patawarin. Patawarin po ang mga pagkukulang at pagkakamali ng anak sa halip na hatulan. Mas mahalaga ang magturo at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Diba? At ang third P, patnubayan. Patnubayan po ang anak sa bawat hakbang. Gabayan po siya ng may pasensya at pagmamahal upang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa at nariyan kayo para sa kanya. Aside from celebrating small wins, also celebrate the progress and also the effort, 'di ba? Nakakatawa nga. Sana ganito rin yung mga magulang ko when I was growing up, 'di ba? A for effort. Thank you very much, Thank you po Karen. ulit. Maraming salamat Such a po. helpful Ayan. conversation. Ang bawat hakbang po at pagkakamali ng ating mga anak ay bahagi ng kanilang pag-unlad at daan tungo sa tagumpay. Patuloy natin silang suportahan at yakapin sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay. Tagumpay man yan o kabiguan. Let's get together. Sunday 25.